ang Pinoy favorite almusal, walang iba kundi ang cheesy pandesal. Minsan pa nga nilalagyan natin ito ng malunggay. Kaya naman, for today's video ay gagawa tayo ng cheese pandesal. Dito nga ay kailangan natin ng 1 egg, 1/4 cup white sugar, 1/2 teaspoon iodized salt, 1/8 cup cooking oil, 1 1/2 teaspoon dry yeast, 1 cup warm fresh milk. Kailangan warm yung ating fresh milk guys para nang sa ganun ay ma-activate yung ating dry yeast. And then isunod natin yung 3 cups all-purpose flour. Ayan, halu-haluin lang natin hanggang mag-well combine yung ating mga ingredients. At kung hindi tayo satisfied ay pwede tayong gumamit ng kamay. At yan, ginawa nating pang dusting yung flour. Tapos, mamasahin natin yung ating magiging dough. 10 minutes yung ginawa kong pagmamasa dito guys. Kaya kailangan na patient kayo pagmamasa dito. Ganon talaga pag gagawa tayo ng pandesal. Para nang sa ganon, maganda yung pagkaalsa ng ating magiging tinapay. Kaya ayan, pagkatapos ng 10 minutes ay ilagay natin yan sa isang lalagyan. Magpahid lang tayo ng mantika para hindi siya dumikit. At tatakpan nga lang natin yan ng cling wrap para hindi siya sumingaw. At after 1 hour, nagdoble na yung kanyang size. Ayan, tingnan nyo, maganda yung pagkaalsa ng ating dough. At yan, pinunch lang natin yan ng kaunti para lumabas yung hangin at mamasahin lang ulit natin yan ng saglit. Maglagay kayo ng dusting guys para hindi siya dumikit. At ayan, hinati lang natin sa dalawang part yung ating dough. Dahil maliit lang yung ating masahan, kaya ganun na lang yung ginawa natin. Tapos, ayan, hahati-hatiin natin yan sa mga maliliit na part. At ayan, meron tayo ditong cheese at breadcrumbs. Tapos, ihugis lang natin yung ating magiging pandesal. Ayan. Tapos, lagyan natin ng cheese or yung pinakang palaman niya. Tapos, ating ilalagay yan sa breadcrumbs. Ayan. Ulit-ulitin lang natin yan hanggang maubos yung ating nagawang dough kanina. Any cheese nga ay pwede yung gamitin dito. Ang ginamit ko ay melted cheese. At pagkatapos nga nating malagyan ng cheese yung ating pandesal ay paalsahin natin yan ng 30 minutes. Pero pwede din namang 1 hour. Ayan, nagdoble na yung size ng ating pandesal. Kaya naman ibibake na natin yan ng 15 minutes, 185 degrees Celsius yung ating magiging temperature dito guys. Ayan, ayan, as you can see, talagang itsurang pandesal na yung ating cheesy pandesal. Yun nga lang, medyo lumabas yung cheese nung iba pero okay lang yan guys. Mukha na nga talaga siyang pandesal. Since hindi pa naman tayo expert paggawa ng pandesal pero I'm happy na ganito yung naging result ng ating unang subok ng paggawa ng pandesal. At yan yung ating cheese. O diba? Pwedeng pang kape at pang merienda ang ating cheese pandesal. Kaya naman sa gusto ding gumawa ng ganito, cheese pandesal, ay ilalagay na lang natin yung ating ingredients na ginamit sa ating description. Pwede kayong mag-comment guys kung meron kayong suggestion para mas ma-improve pa natin yung ating mga recipe. Ayan, welcome na welcome kayong mag-comment sa ating comment section at pwede nyo i-comment kung taga saan kayo para alam natin kung hanggang saan nakarating yung ating video. Kaya tara guys, kape po tayo!